Ayan, muli. Muli nagbabalik po yung lingkod. Ayan, mega love shout out sa lahat nating mga minamahal na viewers. Ayan, tuloy po tayo dito sa kay Ate Ansing. At kailan ba muli sisimulan, Daddy Frankie, ang pagpapagawa ng bahay ni Kuya Oliver. Subalit ito nga, ay parto tayo dahil yung kahapon. Pa isa-isa lang upload ko guys. Pasensya na po. Ano po? At nabibisi rin po ako. So ngayon, ang aking thumbnail, dahil dito may natanong si Daddy Frankie, kailangan mo na rin ba magpagamot? Ito si Ate Ansing. Ay, grabe ka naman Daddy Frankie, sabi ka na ni Ate Ansing. Ay baka nga, kailangan na ipagamot ni Ate Ansing at nawawala na nawawala sa focus eh. So ito, likaan ni Daddy Frankie guys, ay kabang-abang to dahil ng yung bahay ni Kuya Oliver ay nakatiwangwang, hindi pa ulit nasisimulan. Para sa akin siguro, hintayin na muna na makailang buwan nang bigyan ng leksyon nito, may stress siya. Dahil alam kong gustong-gusto niya na matuloy yung bahay, may pagawa. So, lesson learned yan sa iyo, Ansing. Okay, eto na po, likaan Daddy Frankie, baka meron pang gusto makapanood pa, eto na. Tuloy yung Ano daw? parang awa mo na. Ito yung bahay ng kuya ko. Daddy Frankie. Parang awa mo na. Ito mo ang bahay ng kuya ko, Daddy Frankie. So, pagpunta mo dyan, ay ikaw ay pumunta dyan para humingi ng sorry o talagang ang pakay mo ay kulitin na naman. Kinukulit mo na naman. Makulit ka. Eto guys, nagwangulit. Pasensya na po guys. Dito ako nag-upload sa isang channel ko. At maulang galang pakaki-subscribe naman po sa may gustong mag-subscribe. Pakisubscribe naman po ako dito. Ayun, stress na naman po ang binibigay mo. Ay, Daddy Frankie. Kasi wala siyang titirhan kung di mo itutuloy yung. Wala raw titirhan. Kung hindi tutuloy, ay di dyan sa'yo dahil yung bahay na yung family house. Ayaw mo na ba? Ayaw mo na ba na nandiyan si Kuya Oliver? Oh, Naman yung naumpisa mo na. hindi sayang. Ikaw lang ang nangihinayang. Hindi sasayangin, Daddy Frankie ang gastos niya. Kung kaistresan din lang naman ang kanyang dadanasin. Ikaw lang ang nangihinayang. Sa yung mga materialis. Mukha kang materyales. Di kunin mo. Ikaw naman talaga may pag-interest sa materyales. Sayang, ikaw nang hinayang. Hindi, Daddy Frankie? Yung pagtulong-tulong sa inyo, kung ikaka-high blood naman niya, ha? Tigas lang yung mga simento. Di kunin mo. Isimentohin mo yung ang sasabi ng saklap naman ito. ang saklap naman ito ni Mopil, ni Bonita. Sayang daw, simentohin mo. ang iyong ang Len. Nakahaluglang doon, baka mabitak-bitak lang. Aray! Style mo bulok! Sayang daw ang yung mga materyales, yung mga halab lang, magkabitak-bitak mo talagang yan pa rin talaga nasa isip mo. Ang kulit-kulit mo, talagang patahimikin mo naman, Daddy Frankie. Patahimikin mo si Daddy Frankie. Hindi naman masasayang yun kung talagang Tama! di pull out ko, ilipat ko na lang sa ibang bahay. Paktay ka, Ansing ngayon. So, Kuya, Daddy Frankie, yung halabulak po, pwede naman po doon kay Kuya Oliver, paayos. Kay Kuya JJ. Paayos yung bahay ni Kuya JJ. Ayan. Sabayo ko ang Ansing Huwag naman sanang gano'n, Daddy Frankie. Huwag naman sanang ganun, Daddy Frankie. Pag sinabi ni Daddy Frankie, ay kung sayang, kung hindi na gagamitan na ibibigay sa'yo. So, siguro ang sasagot ni Ansing dito, talaga, Daddy Frankie, malamang. Kaya lang, ang sabi ni Daddy Frankie, i-pull out, ibigay sa iba. Huwag naman ganun, Daddy Frankie. Pero pag sa kanya sinabi, sige, paano masasayang, sa iyo na lang yan. Dito, na naman to. Just go. Alam nyo na. Tapusin mo na, parang awa mo na. Parang nga lang sa kapatid ko. Ang tagal ito guys. Puro yun. Sa totoo lang, hindi pa nga nakakaano si Daddy Frankie. Tingnan mo, hindi pa nga nakakaano sa iyo. Hindi ka nahihiya niya, Ate Ansing? Sa ginagawa mo niya, sa mga pinagsasabi mo? Ito talaga kahit kailan talaga. Tuloy. Pakulit. Alam niyo sa totoo lang, puro ka-stressan ang dulot niya. Ayaw niya magpakaayos eh. Sino ba naman yan kamot na sa mukha. Nabisa na ko bigla. Sobra, sa totoo lang, sobra talaga to. Wala na sa ayos. Nabisa yun. Ang lakas ng loob niya, napupunta doon, hihingi ng tawad. Tapos, kalaunan, sa kahabaan ng pag-upo-upo niya dyan, puro bahay ang kanya pakiusap. Sino maniniwala sa iyo na ikaw yung humihingi? Sino maniniwala na sincere yung sinasabi mo paghingi mo ng sorry at tawad, pasensya, paumanhin? Kaya ka talaga pumunta dyan dahil ang pakay mo ay bahay. Ituloy. May intra ka na naman, nangungulang-una ka na naman, maghintay ka.
Kasi gusto ko ng personal na makausap si Daddy Frankie. Para ano? Kahit malayo, pumunta talaga ako dito. Oh. Para Para ano? sadyain ka. Para ano? Para sadyain, para ano? Alam mo kasi, Ate Ansi, Ayan na, marirelto ka dito, Daddy Frankie. Hindi ko masisisi si Daddy Frankie, guys. pinag-pasisyahan ko lahat. Sobra, Daddy Frankie, yung pasensya mo. Kasi kung sa iba yan, sa ibang viewers yan, ay, nako, kung iba lang, sa iba-ibang tao, ay kawawa kang ansing ka. Sa totoo lang. Sa sobra-sobra ng kasinungalinan mo, sa pagiging abusada mo, sa pagiging, ayun, pakialamera mo, sa halip na ganahan ang tumutulong sa inyo, ay stress ang binibigay mo. Di ba? Masyado kang bida-bida lagi. Kung ano man yung mga, Taksan ko lang, bilisan ko lang, guys. sinabi ko, yung minsan, tingin ka or what, Yun nga po. papasisyahan ko yun, naintindihan ko yung hirap ng buhay. Okay, ay, lahat ng haba ng pasensya mo, ibinigay mo na, nandun na. Yung pasensya kahit nabas ka na, Daddy Frankie, inignore mo yon kasi pinilit mo na mas mahigit na makagawa pa ng kabutihan, na makita mo na okay, hindi lang si Oliver. Kasi yung ginawa mo is pakikisama. Nabas ka na eh. Sinabihan ka na ng mga tao na ini-spoil mo eh. Pero sumobra siya. Sa totoo lang, nando na pinipilit kahit hindi deserve na tulungan dahil nakakabwisit. Mawalang gala po, humihingi po ako ng paumanhin kasi sino po ba matutuwa? Yung semento po, kinuha niya. Yung hollow block, kinuha niya. Na hindi alam Daddy Frankie, na alam niya naman na hindi naman talaga final decision na titigil. Eh yung pasensya mo, kahit noon nabas ka na ng bonggang-bongga at sinasabi nila na bakit mo pa iniintindi ito, pakikisama po yun ni Daddy Frankie. Dahil anytime pwede nga na pagbawalan ni Ansing na wag ipa-vlog si Kuya Oliver, wag or kunin sa shelter, yung wala ng shelter ngayon. Anytime pwedeng kunin ni Ansing. Kaya si Daddy Frankie nakikisama. Kaya lang sinamantala nito. Hindi natin masisisi si Daddy Frankie. No, wag niyo po sisisihin. Dahil pinilit lang ginawa ni Daddy Frankie yung best niya. Na kahit sukdulan ninyo kainis talaga to. Talagang kainis talaga siya. Pero nakita natin yung haba ng kanyang pasensya. Nandiyan yung haba ng pasensya niya, hindi siya mainitin ng ulo, ang kanya is tulong pa din. Kahit nabubwisit na, nai-stress na, naiinis na, tulong pa rin ang umiibabaw kay Daddy Frankie. Nagis nyo pa? Nagis nyo po? Kaya lang, pagka ganito nga, nanakawan pa, ay hindi. Kahit man ako, sa akin, sa lahat, sa inyo man mangyari to, mauubos ang pasensya. Ang hindi ko lang talaga matanggap doon, yung pinagsasabihan lang naman kita na mali yung ginawa mo. Tapos ngawa-ngawa. Na hindi nagpapaalam sa akin. Ayun nga po eh. Siya pa ang galit eh. Tapos ako pang palalabasin mo. Naganga. Kaya nga po. Hindi maganda So, para sa akin. ay, sa halip na siya, wala na nga sa ayos to. Kaya dapat nga dito ipagamot. Ipa-check up lang, walang masama. Dahil nga iba nga ugali. Pasalamat nga po siya, may nagtitiis pa sa kanila na tumulong kahit ganyan na ugali niya. 'Di ba? Kahit ganyan na ugali niya, ninakaw yung hollow block, ninakaw yung semento, materials para sa bahay ni Kuya Oliver. Oh, pasalamat ka. Dahil may Daddy Frankie, sino pa? Meron pa ba dyan na iba? Na magtsatsaga sa ugali mo? Di ba? Malaking bagay eh. Kaya lang inabuso mo. Alam ko naman yung Daddy Frankie, kaya personal na akong pumunta dito. Alam mo pala Para eh. hindi ng tawad sa'yo. Hindi tawad ang hinihingi mo, hindi tawad yan. Ang sa iyo ay para ipaayos yung bahay, ituloy ang paggawa ng bahay. Umayos ka, Ate Ansing. Alam ko naman na nagkamali ako sa inatin ko. Ay, hindi, huli na. Talagang yan na talaga sasabihin ng isang tao nagkamali. Pero sorry, patawad. Alam ko mali ang aking ginawa. Kumita na yan. Common na yan na sinasabi ng mga tao. Wala na. Napatawarin mo na ako. Tawa, sige. Okay. Si Daddy Frankie, tao lamang. Lahat tayo, tao lamang. Kahit hindi ka tumingin ng tawad. Okay, mawawala yan. Okay, Daddy Frankie. Hindi na maiinis sa'yo. Pero markado ka. Common na yan eh. Pag tayo nakakagawa ng kasalanan, sorry. Patawad po. Pero ikaw, markado ka. Yung viewers, magtitiwala pa ba sa'yo? At ikaw, katiwala ka pa ba? Kailangan ba pagtiwalaan ka? Lalo na sa kaperahan, hindi. Dahil ikaw, abusada. Mapagsamantala ka, mapag-interest ka sa bagay na hindi sa'yo. Okay? Tuloy mo na yung bahay ng kapatid ko. Oh. Yan. Awa ko na lang sa Pauli-uli ka nga, palagi na lang yan ang sinasabi mo. Ang pakay mo nga dyan, istressin mo na naman si Daddy Frankie, maghintay ka. Bakit ba ikaw? Si Kuya JJ nga, hindi nangungulit. Isang salita lang ni Daddy Frankie nakikinig. Bakit ba ikaw?
Makukulit ka na makukulit. Maghintay ka na lamang kung kailan. Kahit hindi mo na kuya tulungan, yung kapatid ko na lang. Kahit hindi raw siya tulungan, yung kapatid na lang. Alam mo, dito pala sa salita mong ito, parang inihanay mo yung sarili mo as beneficiary ka. Nasasabihin mo kahit hindi ka tulungan, yung kapatid mo na lang, hindi ka nahiya? Bakit ka tutulungan? Kung ikaw man mabigyan, matulungan, bonus yan. Salamat. Pero yung sabihin mo na kahit hindi na ako yung tulungan, yung kapatid ko na lang, para pag pinalalabas mong isa ka, na nagigil cellphone ko. Para ba pinalalabas mo na isa ka sa dapat tulungan din, kaya kahit hindi na ikaw ang tulungan. Dito pa lang sa Blake eh. Wala sa hayos. Yung sinasabi mo, pakaisipin mo lahat ng bawat bibigkasin mo salita, bawat gagawin mo. Masyado ka, wag ka rin manguna-nguna. Stress na naman. Pupursahin mo na naman si Daddy Frankie. Pipilitin mo na naman si Daddy Frankie. Paulit-ulit ka dito. Kasi alam ko naman nagkamali ako. Paulit-ulit ka na. Yan at yan ang sinasabi mo. Sayang din kasi yung bahay kung di may tutulong. Wala ka magagawa kung hindi ituloy. Total, yung pera ni Oliver, na napag-ambagan ng mga sponsor, andyan na yan, andyan na yan sa bahay na yan. Sa totoo lang, Ansing. Ha? Abonado na dyan si Daddy Frankie. Kaya kung totoo niya, wala kayong dapat habulin dyan eh. Kay Daddy Frankie na pera. Dahil yung pera ni Oliver na napag-ambagan, andyan na, naitayo na ng bahay. Ha? Abonado pa si Daddy Frankie, napakamahal na materyales sa panahong ito. Sa semento pa lang. Unang araw nun, ang semento 100 lang, 110 ang isang sukot, isang sako. Ngayon, 250. Ikaw, ano pa? Tumigil ka, makulit, paulit-ulit. Marami ka nang naumpisan to. Paulit-ulit siya, hanggang sa matapos. Alam mo na yan, Sing, hindi ako manghihinayang Yes! ng bagay. Kung stress, Kung magkakaroon lang din naman ng hindi maganda, mas maganda na yung ganun na lang. tama. Kung magkakaroon ng ganyan na papakita mo, nanakawin mo yung mga gamit. Isipin ninyo ha, may tao na doon, may bantay na doon. Ando na yung mga trabahador. Nakuha pa talaga. Ay, ano ba kaya? Ha? Kung wala dyan mga porman, kung wala dyan bantay, wala dyan mga trabahador, eh di lalo na, baka nga yung loob ng semento niyan, ano, yung baka nga loob ng kwarto yan, baka may nakatago dyan na semento. Ay, baka lang ho, ang bawat bigas kong salita ay inyong nanamnamin, ha? Dahil doon walang direct, walang rektahan na paratang, okay? Nako, Ansing, ikaw ay kailan Kaysa naman, manghihinayang ako, pero magkakaroon naman ng usapin. Eh, yun na nga po, Daddy Frankie. Tapos yung usapin. Tapos, pati viewers po magagalit sa inyo. Ano po, kung itutuloy, kahit ganyan nangyayari, ninanakawan ka na. Ay, ang ginagawa mo para sa kanila, sa pamilya niya, sa mga kapatid niya. Di ba? O, stress pa nga abutin mo. Di ba? Oo, naiintindihan ko. Ay, puro ka naiintindihan mo. Yan ang, ano bang naiintindihan mo? Ano naiintindihan mo ba, Ansing? Yan lahat ba, tumatatak ba sa isip mo lahat ng sinasabi? Anong naiintindihan mo? Daddy Frankie. Ay, puro ka ganyan. Pero paano pag walang bahay si kuya ko? Ay, problema nyo. Kung wala bahay ang kuya mo. Ha? Obligasyon nyo yan. Ito, ipapart 3 natin. Ha? Obligasyon mo yan. Obligasyon nyo na yan ay intindihin ang kapatid mo. Hindi na yan problema ni Daddy Frankie. Bagkus kayo magpasalamat pa rin. Dahil kahit obligasyon nyo na dyan ang Daddy Frankie na tumutulong sa inyo, ipapart 3 natin to. Huwag mong sasabihin na paano ang kapatid ko na wala matutuluyan. Yung bahay na yan, family house. Part 3 natin ito, guys, ha? Ang bahay na yan, family house. May karapatan ng Oliver diyan. Hindi lang ikaw ang may karapatan diyan. Kaya ikaw, magsasalita ka, ayusin mo yung sinasabi mo na paano ang kapatid ko. Bakit? Yung bahay na yan, kanino ba yan? Hindi yan sa'yo. Bahay yan na magulang ninyo, kaya may karapatan dyan na tumira si Oliver. Ha? Ikaw, wag mo kulitin si Daddy Frankie. Maghintay ka rin. Maghintay ka. Si Kuya JJ, isang salita lang ni Daddy Frankie, intindi na agad. Nakikinig. Ikaw, bakit hindi ka nakikinig? Dumayo ka pa talaga dyan. Pumunta ka pa talaga dyan para kausapin si Daddy Frankie. Kung hingi ng sorry, yung pala makikiusap para sa bahay. Sasabihin mo naintindihan mo. Anong naintindihan mo? Pasensya na po, guys, kung ako ganito mag-reaction. Pasensya na po kasi sino ba matutuwa niyan? Ha? Matapos niya, nakawin yung semento. Kunin yung mga hollow block na yan ay materialis ni Kuya Oliver. Ha? May bantay pa yun, ha? Tapos ngayon, susugod ka dyan sa bahay ni Daddy Frankie at ganun ang gagawin mo. Mali-mali ka. Mali. Hindi tama yan. Tapos ngayon, kukulitin mo na naman, i-stressin mo na naman. Daddy Frankie, siguro para sa akin, huwag niyo po muna ipagawa. Hayaan niyo lang po. Makita natin kung hanggang saan ang kaya ni Ansing ngayon na wala siya, na wala kayo maibibigay yan. Kung magbibigay para kay Oliver, kay Kuya JJ, makita natin kung hanggang saan po ang kanyang katatagan.
Yung sinasabi niya na pagmamahal niya, na ngayon mahal ko, ang kuya ko Oliver, pararamdam ko ang tunay na pagmamahal. Makita po natin kung hanggang saan, kung gaano katotoo yung kanya sinasabi. Kaya lang po, hindi yan masisira agad-agad, yung bahay na iyan. Okay? At saka po, mas maganda sabi ko nga, yung bahay-bahay na yan, diyan, sa bahay nilang hilirang iyan, mas maganda nga po, pwede yan, pag-ambaga na lang, mag-ambaga kami kung sino may gusto, bukol sa loob, na malagyan ng bakod. Okay, yun po. Pero kasi, yung sakit na mararamdaman ninyo, stress kay Ate Ansing, hindi lang po kayo, pati ang viewers, ay makaka-trigger na kung saan pa man tayo humantong na magkaroon tayo ng sakit sa ating buhay. Ano? Yun lang, ipapantry natin to. Ano sinasabi na Ate Ansing? Paano daw ang kanyang kapatid walang matitirhan? Ay, ano yung bahay na iyan? Family house yan. Ay, ako, Ansing, abangan nyo ako, guys. Abangan nyo ako kahit mamaya, itry ko mag-upload dito mamaya. Okay? Abangan nyo ako sa akin na next video. Oh my God, shout out, guys. Pakiclick naman po, alin man dyan sa tatlong channel kong iyan. Guys, pakiclick naman po lahat para updated kayo sa aking mga video na i-upload. At pagka-click nyo, may makikita kayo dyan ng mga bell. Pakiclick naman, guys, sa mga bell. Maraming salamat po para updated po kayo sa aking mga video. Salamat po. Okay, bye-bye po.